Pansamantalang nakapit ngayon sa New Quezon City Jail si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos ngang ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ito sa kasong may kaugnayan sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project dano sa Panday, Bulacan. Kagabi, hindi na po hinintay ng dating senador ang pag-aresto sa kanya. Agad na voluntaryong sumuko sa tanggapan po ng CIDG sa Campo Crame. Bagamat naging mailap itong si Revilla sa pagbibigay ng anumang komento, binanggit naman ito na haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ, anong latest? Alex, naririto tayo ngayon sa New Quezon City Jail dito sa Payatas, Quezon City, kung saan mukhang maghihimas rehas muli ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. matapos ang kanyang voluntaryong pagsuko sa CIDG sa Campo Crame kagabi. Yan ay kahit pa hindi ito naaaresto o hindi pa ito naaaresto sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas nga ng Anti-Graft Court o ng Sandigan Bayan. Matapos sa naging pagsuko ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Criminal and Investigation Group o CIDG ng PNP sa Camp Crame kagabi, kaninang umaga agad na itong iniharap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kanyang return of warrant at commitment order na nag-ugat sa 92.8 milyon na halaga ng Ghost Flood Control Project sa Panday, Bulacan. Iniuugnay ang dating mambabatas sa anomalya ng guni-guning proyekto kontra baha matapos makitaan ng probable cause ng ombudsman. Sinasabing pineke umano ng dating senador kasama sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at 5 iba pa ang mga dokumento ng isang flood control project sa nasabing lalawigan. At idineklara itong completed gayong hindi naman nakita o wala namang naitayong istruktura batay sa ginawang inspeksyon. Dumating si Revilla pasado alas 10 kanina kasama si Interior Secretary John Vic Remulla. Inaabangan kasi nila kung saan pansamantalang idedetine si Revilla. Sarado na yung Crame Custodial Facility. So ang available na lugar dito ay Karingal, Payatas at saka Bigutan. So nasa discretion na court yan. Saan? Wala din. Then magagawa na ng bagong facility dito. So anytime now, i-demolish na siya. So hindi na pwede na. Pero matapos lamang ang ilang minuto, sa New Quezon City Jail sa Payatas ang hatol ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, ang lugar kung saan pansamantalang idedetine ang dating mambabatas. Humirit ang kampo ni Revilla sa korte na sa PNP Custodial Facility na lamang i-detain ang dating senador dahil sa security reason. Bagay na pending pa rin sa Anti-Graft Court. Didinggin ang nasabing motion pagkatapos ng pre-trial at arraignment o yung formal na pagbasa ng kaso laban sa dating senador sa January 23 sa Biyernes. Pero kung ang anak ni dating Senador Revilla ang tatanungin, siyempre nalulungkot kami. Pero nire-respeto namin yung mga institution. And nag-post na rin ng bail si dating Senador Revilla sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa kasong graft, pero non-bailable ang kasong malversation na nairaffle sa 3rd Division kung kaya't mananatili sa kulungan ang dating mambabatas habang dinidinig ang kanyang kaso. Pasado alas 2:30 naman ng hapon nang dumating na sa male dormitory ng New Quezon City Jail si former Senator Bong Revilla Jr. kasama ang kanyang asawa at mga anak. Kasabay ng mga kaganapan sa loob ng Sandigan Bayan, may ilang individual mula sa Bacoor, Cavite ang sinadya pa ang lungsod Quezon para lang magbigay ng pahayag at suporta para kay Revilla. Sana po maging patas lang ang batas. Alamin lang ang katotohanan. Kung alam lang nila ang totoong ginagawa ni Senador Bong nang walang media, kung gaano siya kabuti. Naniniwala po kung inosente po si Senator Bong Revilla. Sa naunang FB post ng dating senador, sinabi nito na haharapin niya ang mga alegasyon sa kanya ng walang takot. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. Alex and Ali,
naging mailap sa media itong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng ating kapanayamin ay hindi ito nagbigay ng anumang statement. Ang tanging nabanggit nito ay malinis raw ang kanyang konsensya. Kanina bago tayo magsimula ng ating live ngayon hapon ay dumating na rin dito sa Piitan ang iba pang personalidad na nadadawit nga dito sa maanumalyang proyekto kontra baha. Kabilang riyan si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Ali and Alex. Okay, TJ, binigyan na ba kayo pagkakataon na makita kung ano ba siya? May kasama ba siya sa kulungan o mag-isa? Ano bang gagawing arrangement dyan sa New Quezon City Jail? Alex, sobrang higpit ng security ngayon dito sa New Quezon City Jail. Actually, ngayong hapon, while we're doing this live, ay meron pa rin mga nagbabantay dito sa gate at hindi kami pinapasok ng mga media kanina para makita at masilip man lang yung tutuluyan nitong dating mambabatas at hinding sinubukan makita o silipin kung may makakasama ba ito sa kanyang piitan, pero wala tayong nakuhang impormasyon regarding dyan dahil wala rin nagsasalita mula sa side ng New Quezon City Jail dito sa Payatas, Quezon City, Alex. At TJ, nung last year ay nabigyan ka ng pagkakataon na masilip ang looban nitong New Quezon City Jail. Pinasyal ka yata ng ICI dyan. So ito talaga ang paglalagakan ng ilang mga personalidad na masasangkot dito sa flood control project scam? Tama ka, Alex, kagaya nga nung naging pahayag dati ng DILG at ng ICI sa kanilang joint inspection dito sa New Quezon City Jail, ay sinabi nilang dito nga ay inihahanda nila ang piitan na ito para dun nga sa mga personalidad na ikukulong dito dahil malapit raw ito dun sa anti-graft court o dito sa Sandigan Bayan para hindi daw hassle dun sa kanilang travel. At mukhang magiging maayos naman ang mga panunuluyan ng ating mga nasa sangkot at mga akusado dito dahil nung ating nasilip at nalibot ang kabuuan ng compound kung saan mananatili ang mga personalidad na ito ay maaliwalas naman, maayos ang kanilang tutulugan at may sariling palikuran. Alex. Air condition ba dyan na kulungan? At TJ? Sinubukan natin hanapin kung air condition ba itong kanilang tutuluyan ng mga silid dito sa Piitan, pero wala tayong nakita ang air condition unit. Ang tanging nakita lang natin dito ay mga electric fan at medyo malamig naman sa loob dahil maraming mga bintana ang kumbaga ay maaliwalas yung pwesto ng kanilang tutuluyan dito, Alex. Oo. May binanggit si DILG Secretary John Vic Rimulya na sarado na ang PNP Custodial Center. Nabanggit niya ba kung bakit naisara na ito? Alex, hindi tayo nagkakamali ayan dahil nag-undergo ito ng renovation kung kaya't sa kasalukuyan ay nakasarado ito. Kung kaya't yung hiling nga nitong si dating Senador Bong Revilla Jr. na doon mailipat ay pending pa rin until now sa anti-graft court dahil nga doon sa dahilan na ito nga ay under renovation. Pero tinitiyak naman nila na titinggin din niyang motion na yan ng dating mambabatas sa January 23 kasabay nga nung kanyang iba pang process sa court kagaya nung kanyang pre-trial, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin, jump.